sa ating lahat at higit sa lahat sa ating Diyos na buhay. Magandang hapon po, welcome po kayo sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon. Binabati ko po ang mga nasa ibang bansa, ganun din po sa buong Bulacan, mga kamag-anakan, at mga kapatiran sa pananampalataya. Good afternoon po muli sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Tayo po ay magsisimula na ng tatalakayin po natin tungkol po sa gawain ng Panginoon, na ang pamagat po ng ating tatalakayin ay tungkol sa mga huling araw. Dito po sa aklat ng Timothy, chapter 3, kung tayo po ay mayroong mga Bible, pakinggan po natin ang tinig ng Diyos. Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. So, sabi po dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 1, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapag-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Verse 3, bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, walang mapusok, marahas, at namumuhi sa mabuti. Pang-apat, hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo, at mahilig sa kalayawan, sa halip sa mga bagay ukol sa Diyos. Sila'y magkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Iwasan mo ang mga ganitong tao. Ito po yung minamensahe po ng ating Panginoon ayon sa sulat ni Apostol Paul kay Timothy, na isang kababatang manggagawa sa kanilang panambahan, na sabi nga ng Panginoon, sa huling araw mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ano ang magiging ugali ng maraming tao? Unang-una, magiging makasarili. For people will be lovers of self. Kita mo ang tao kuminsan, kahit kamag-anak mo, kaibigan, kapag yan po ay wala sa tamang pananampalataya, nagiging makasarili po sila. Kahit mayroon, ang sasabihin, wala. So, alam ng Diyos, talos ng Diyos ang puso ng tao. Amen po ba? Wala tayong maililingid kay God. Sabi nga, pangalawa, gahaman sa salapi. Lovers of money. Kaya tingnan mo ngayon ang tao. May salot ng COVID na nananalanta sa buong daigdig. Nananalanta rin ang salot ng droga sa buong kapaligiran. Mayroon ng pinapatay, mayroon ng nakukulong, mayroong kung ano-anong ginagawa. Magkaroon lang ng pera, gahaman sa salapi. Kahit anong nanguhold up, pumapatay, nangre-rape, ngaagaw ng motor, lahat ng paraan ginagawa kasi ang tao nagiging alipin ni Satanas. Kapag wala po tayong relasyon kay God, tandaan po natin mga kapatid, yan po ang magiging buhay ng maraming tao. Kahit babae, gumagawa na rin, nagbibenta na ng droga. Binigyan lang ng kaluwagan sa paglabas sa iba't ibang lugar. Nawala lang ang GCQ, NCQ, or ano pa man, na pinagbabawal ng gobyerno. Nangingibabaw na naman ang droga. Kaya sabi nga, gahaman sa salapi. Kahit bata pa, pumapatay na at the age of 15 years old. Tungkol lang sa mga droga. Nagiging palalo, proud. Kita mo ang kabataan ngayong kakaiba. Naglalakad lang dyan sa kapaligiran, marinig mo mura dito, mura doon.
Yabang dito, yabang doon. Ganun ang nagiging attitude. Mapag-alipusta, abusive, mahilig mag-insulto sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Sabi nga, ginagawa nila ito para malaglag ka rin sa pananampalataya. So, hindi na tayo magtataka. Nakasulat yan sa Biblia. Talagang ganyan na ang tao. Yan. Kapatid, hindi tayo ililigtas ng bisyo. Sabi nga ni God, magiging malupit ang tao. Kita mo sa mga pinapalabas po sa mga balita sa araw-araw, magsasawa ka na lang. Paulit-ulit, gano'n na lang ang naging buhay ng tao sa lansangan. Yung pinakitang lalaki na nakatali ng pinuluputan ng plaster, tinali pa ng alambre o kung ano-ano pang tali, tinapon sa madamo. Alam mo, yung mga gumagawa niyan, wala ng puso, wala ng takot. Talagang demonyo na po. Inaalipin ng kaaway, kaya ang tao nagiging malupit sa kapwa. Sabi nga sa verse 10, walang habag. Walang habag sila. Bukod sa walang habag, mahilig sa kalayawan. Yan. Yayain mo sa gawain ng Panginoon, ang daming dahilan. Pero pag sa lakwat siya, kahit kasi ang lupalo pumupunta. Walang problema. Kita mo po ang aksidente ngayon, ang lindol, sunog sa iba't ibang lugar, baha sa iba't ibang lugar. Ito na po ang sinasabi ng Diyos na maghanda na po tayo. Kasi ito na ang panahon ng sabi ng Lord, malapit na ang paggunaw sa mundong ito. Kapatid, hindi baha ang igugunaw sa mundo. Apoy, pauulanan niya ng asopre ang buong daigdig. Kaya matakot po tayo. Ang tanong, saan ka magtatago? Wala kang pagtataguan. Kaya mag-isip-isip po tayo yung mga nanglalamig sa pananampalataya. Baka may natitira pa kayong takot. Magbalik loob na kayo sa Lord. Hindi kayo tinatakot ng pastora nyo. Hindi kayo inaabala ng pastora nyo. Kundi nagmamalasakit lamang kami sa inyo para sa inyong kaluluwa. Ano pang sabi niya dito sa verse 4? Ay sa verse 5. Sila'y magkukunwang may pananampalataya. Ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan ito. Iwasan mo ang ganitong tao. Mga ganitong tao. Yan. Pinaiiwas po tayo ng Lord. Hindi po pwedeng pagsamahin ang tabang na tubig at sa alat na tubig. Ang evil at ang good. Hindi pwedeng pagsamahin. Kaya sabi ng Lord, maraming Kristiyanong nagkukunwang may pananampalataya. Ngunit hindi naman nakikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Sabi ni God, iwasan mo sila. Kasi may tendency mahawa kanila sa ganitong masasamang pag-uugali nila. Kaya sabi ni God dito sa aklat ng Roma, itong mga tao na ito na hindi na kumikilala sa Panginoon, anong ibinigay ng Diyos? Roma 11 verse 8. Ganito ang sabi ng kasulatan. Binigyan ng Diyos ang mga taong ito ng manhid na diwa, mga matang di makakita, at mga taingang di makarinig hanggang sa panahon ito. Ang tao likas na makasalanan. Pasalamat ka na, tinawag ka na ng Panginoon, lumublob ka pa sa putikan. Kaya di ba sabi ng Lord, mabuti pang hindi mo nakilala ang Diyos kaysa tinalikdan mo siya. Kaya huwag tayong magyayabang-yabang, wala tayong ipagyayabang dito sa mundo. Sabi nga ng Lord, kung tayo ay may pagmamapuri, tanging ang Diyos lamang.
Wala pong tayong pagmamay-ari sa mundong ito, kahit isang katiting na hibla ng buhok. Ngayon doon naman sa nais mga tumalikod, ito para naman sa atin. Ito naman ang para sa kanila na mensahe ng Lord. Sa 2 Peter chapter 2 verse 21. Mabuti pang hindi nila natutuhan ang daang matuwid kaysa talikdan. Matapos matutuhan ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Kung minsan nakakalungkot, natutuhan na ang salita ng Diyos. Namuhay na ng matagal sa isang iglap, bumagsak. Bakit? Walang dasal-dasal, puro trabaho, puro busy sa hanap buhay. Yan ang sabi ng Lord, nagpupunwang may pananampalataya pero hindi nakikita sa buhay nila. Iwasan mo sila. Kaya sabi dito sa verse 22, kung magkagayon, angkop na angkop sa kanilang kasabihang, ang aso ay hayop, likas ang damdamin, na sa isinuka ay nagbabalik din. Ito namang baboy, paliguan mo man, babalik sa muli sa dating lubluban. Tama. Ang aso, wala naman sapat na isip yan tulad ng tao. Pero sabi nga, sa isinuka niya, kinakain niya muli. Huwag tayong gumaya sa aso. We are not animal. We are human being, like Christ. Kawangis tayo ng Diyos. Kaya kung ikaw kapatid ay nakikinig sa oras na ito, mag-isip-isip ka kung saan ka tutungo pagdating ng araw. At ito namang baboy, paliguan mo man, babalik sa muli sa dating lubluban. Maraming taong ganun. Ang baboy, pinaliguan nga naman ng nag-aalaga. Pag nakakita ng putik at nainitan, babalik siya. Kaya sabi ni God, ang panahon ay maiksi na. Lagi na nagpapahayag siya, pero dinidinman ng maraming tao. Ay di hintayin natin ang parusa. Sa 1 Peter chapter 4 verse 7, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatiling malinaw ang pag-iisip upang kayo makapanalangin. Ngayon, kahit pa ito naririnig natin, nababasa natin to, kung hindi naman natin pinamumuhay, useless din po ito. Parang kumain ka, subo ka lang ng subo, literal, hindi ka naman nabusog. Bakit? Hindi mo naman ninanamnam yung kinakain mo. Kaya sabi ni Lord, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Ay ngayon, kung malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, nandiyan na ang lahat ng mga senyales, ay magmaang-maangan na lang ang tao. Para tuluyan niya ng maramdaman ang parusa ng Diyos na walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Total, ayaw naman sila sumunod. Anong saysay na magparapangaral ka sa mga klase ng tao? Kaya sabi ng Lord, binigyan na ng banhid na diwa at matang hindi na makakita. Sabi nga may mata hindi makakita. Ay di mabuti pa yung bulag. Ang bulag, hindi sila nakakakita na ng kasalanan. Naririnig lang nila ang ginagawa ng tao pero hindi nila nakikita ang kasamaan. Kaya mabuti pa sa amin ng Lord, mabuti pa kayo bulag. Wala sana kayong kasalanan. Kung kayo bulag, wala sana kayong kasalanan. Ito ang paalaala sa atin ng Diyos, mga kapatid. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Bakit? Sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Ngayon, kung ang pagmamahal mo ay pakitang tao lamang, ay naku kapatid, hindi Diyos ang niloloko mo, sarili mo. Hindi mo kapwa ang niloloko mo, kundi sarili mo pa rin. Kaya mag-isip-isip po tayo. Ang isang mabuting katiwala ng Diyos sa iba't ibang kaloob ay dapat gamitin po natin ito na may kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Binigyan ka ng Lord ng pangaral, di mangaral po tayo. Para tayo ayong pinaparatangan man tayo ni Satanas kung ano-ano, ay sabi ng Lord, labanan ninyo ang diablo at lalayuan tayo.
Lumapit ka sa Diyos at ang Diyos ang lalapit sa iyo. Ito pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 13. Ang masasama, lalong magpapakasama. Ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang, at sila man ay malilinlang. Kita mo ngayon ang mga manluloko, mga naghahanap buhay. Kunwari, sabi nga po ng Panginoon sa aklat ng 2 Timothy, chapter 3, verse 13, ang masasama, lalong magpapakasama. Kaya wag na po tayong magtaka kung bakit ganoon po ang mangyayari. Nakalagay po sa Biblia na lalong magpapakasama kahit pa po sino ang umupo sa ating gobyerno. Salasalabat na po ang ginagawa ng kasamaan ng tao. Sa ibang bansa, wala ka nang mapapanood. Rally dito, rally doon. Laban sa gobyerno, pinapabuti yung kapaligiran, ang daming tumutuligsa. Hindi ka na magtataka. Sabi nga si Satanas, kahit saan naroon. Parang sa panahon ni Christ, laging nakaabang mga Pariseo at Skriba. Taga-tuligsa sa mabubuti niyang ginagawa. Pero sabi ng Lord, ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang, at sila man ay malinlang. Iyan ngayon sinasabi ko po sa inyo, kunwari bibili ka ng items sa Lazada o sa Shopee. Minsan po naka-encounter na kami ng ganun. Bumili kami ng camera. Nung i-deliver na, sinabi ng nag-deliver, huwag po muna itong buksan. Mamaya na pag-alis namin. Nagtaka naman kami, bakit ayaw niya pabuksan? Nung binuksan po namin at wala na sila, sira pala. Ngayon, ang ginawa ko po, binalik namin sa kanila. Yung bayad, hindi na binalik. Alam mo yung mga taong ganyan, pansamantala lang po yan nagtatagumpay, pero ang parusa niyan forever. Sabi nga, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay gagawin din sa iyo. Panapanahon lang po yan. Yung may scammer ngayon, napakarami na, nagsusulputan, parang kabuti. Yung mga kampo ng kadiliman. Kaya mag-ingat po tayo, maging prayerful po tayo. Kasi ito na po yung time na ang tao nagiging malupit, walang habag. Tingnan mo, military na nga, pulis na nga, kulong lang, manre-rape pa. Walang habag sa mga kabataan. Kaya kayo pong mga kabataan, mga babae, para hindi nyo po maano yung mga ganyang nangyayari. Ingat po tayo, maging mapagdasal po tayo bago umalis ng tahanan. Sabi nga dito sa 1 Peter chapter 4 verse 7, ulitin ko po ulit, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya nga sabi ng Lord, mapagtimpi tayo, mapagtimpi kayo, at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo makapanalangin. The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and be sober-minded for the sake of your prayer. So, maging ano po tayo? Ito po ang paalaala, ulitin ko po yung sinabi ko po kanina sa 1 Peter chapter 4 verse 8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat. Huwag na tayong maglibakan, magkanya-kanyang usap. Hindi po nalilingid yan kay God. Lahat alam po ng Diyos yan. Sabi nga ng Panginoon, walang nalilingid sa Kanya. Kahit gaano man kadilim ang iyong pagtataguan, alam ng Diyos ang puso ng tao. Sabi nga sa aklat ng Roma, lahat yan ipagsusulit po natin. Sa 2 Peter chapter 3 verse
9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Tulad ng inaakala ng ilan, hindi niya pa tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais kayo na mapahamak. Yan. Ang Panginoon po hindi nagpapabaya. Tulad rin ng ating mga magulang, lagi nagpapaalaala, mag-ingat. Bakit sinasabing may ingat? May danger sa labas, may panganib sa labas. Sabi nga ni Satanas, nung tinanong siya ng Panginoon na si Yahweh, nasaan ka? Naparoon. Sabi niya, paron parito. So, ibig sabihin, nandyan lang siya sa paligid. Tumatamba siya lang ng pagkakataon na makakuha siya ng paraan para ang tao ay maging biktima niya. Binibigyan niya ang pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Bakit? Sapagkat ayaw ng Diyos na sila ay mapahamak. Mahal tayo ng Panginoon. Kung hindi po tayo mahal ng Panginoon, hindi niya naialay ang kanyang buhay. Pero dahil nga sa pag-ibig ng Diyos, inalay niya ang kanyang buhay, kahit masakit na masakit man niya sa kanyang kalooban. Pero tiniis niya ang lahat para sa ikaliligtas natin. Kaya tama lang po yun na si Satanas ay laanan niya ng impyerno para doon na siya forever magdusa. Sa 2 Peter chapter 3, basahin po natin mga kapatid. Chapter 3 verse 13. Itong sinabi niya, ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at bagong lupa na pinagaharian ng katarungan. Naghihintay po tayo. Kung totoo kang sumusunod, talagang naghihintay ka sa Kanya. Pero kung hindi, ay naghihintay ka ng parusa. Akala mo ganyan lang po ang panahon? Pinagmamasdan lang po tayo ng Diyos kung totoo tayong sumusunod o nagsusunod-sunuran lang. Kung alin ang priority natin, sabi nga ng Lord, yan ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Kung gusto mo parusa, hintayin na lang natin. Sa verse 14, kaya nga mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan. Parang sa pag-aaral, na kahit tayo walang baon, maulan man o mainit, nagtitiis tayo araw-araw ang biyahe. Bakit? Gusto mong pumasa sa iyong pag-aaral para makapagtapos ka. Ang gusto rin ng Diyos, magsikap tayo na may payapa. Mamuhay ng payapa. Walang dungis, laging humingi ng kapatawaran, at walang kapintasan. Verse 15, alalahanin ninyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataon na maligtas. Yan din ang binanggit ng kapatid nating si Pablo, na taglay ang kaalaman, kaloob ng Diyos na siya'y sumulat sa inyo. Ang sabi po ni Apostol Peter, na alalahanin natin, kaya nagtitimpi ang Panginoon upang bigyan tayo ng pagkakataon maligtas. Ngayon, kung hindi na nagpipigil ang Diyos, isang araw, gugulat na lang tayo. Ibababa niya na lang talaga ang parusa. Kaya ito po ang palaala ng Diyos, katulad ng sa iglesia ng Efeso. Sabi niya dito sa aklat ng Pahayag chapter 2, hindi lang po ito sa mga taga-Epeso, kundi pangkalahatan po ito. Sa panahon natin, ganito ang maraming tao ngayon.
Ang sabi ni God, nalalaman ko, sa verse 2, nalalaman ko ang mga ginawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mo sila'y bulaan. Alam ko ring matyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ito ang pinagdaramdam ng Diyos sa verse 4. Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ayan, maraming Kristiyano ngayon na ganyan. Lumibot ka sa iba't ibang churches. Halos ganyan din ang nakakausap ko. Nalalagas ang mga Kristiyano na parang dahon. Nalalanta. Bakit? Hindi na nananalangin. Hindi na nagbabasa. Libang na sa trabaho. Libang na sa aral. Kapatid, hindi ka ililigtas ng aral mong yan. Ngayon pa, aral ka ng aral. Naku po, cashless na. National ID system na. Mawawala ng pera. Sa ibang bansa nga, wala na. Hindi na ginagamit. Kaya magtulog-tulugan ka lang. Kaya sabi ng Lord, ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Ano bang kalagayan mo before? Sakitin ka. Ngayon, nung pinagaling ka ng Diyos, tinalikdan mo ng Diyos. Dahil malakas ka na. Sabi ni God, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kilalalagyan mo ang iyong ilawan. Yung mga ganyang pangangaral ng Diyos ay matakot po tayo. Ang Diyos ay wala pong mawawala sa Kanya. Sa tao, maraming mawawala. Unang-una ang buhay mo. Ang tinatamasa mo sa mundong iyan, yung inaakap mo na hindi makapagliligtas sa iyo. Kaya sabi ng Lord, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Kung ikay mahirap na mahirap ka at pinagpala ka ngayon ng Diyos, inakap mo na ang buhay mo, kapatid. Sabi ng Lord, pagsisihan mo na, talikdan mo na ang masama mong gawa. Ang Diyos po hindi nananakot. Huwag po kayo magagalit sa mga lingkod ng Diyos. Anong sabi niya sa propesiya niya? Wala kayong karapatan magsalita sa mga lingkod ko. Mga walang utang na loob, lapastangan sa Diyos. O tama, pinagpipray na kung ano-anong pang sinasabi. Pasalamat kayo, may nagdadasal sa inyo. Kaya wala kayong karapatan manumbat sa sino mang mga lingkod ng Diyos. Magpasalamat po kayo. Pag tayo pumunta sa doktor, nagbabayad tayo. Sa lingkod ng Diyos, hindi tayo pinagbabayad, kundi pananalig lang ang kailangan natin. Anong sabi ng Lord? Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masamang gawa. At gawin mong muli ang ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Kapatid, ang Diyos hindi nananakot, inuulit ko po sa inyo. Ganon din ang sinabi niya dito sa sulat niya sa Sardis chapter 3 verse 2. Gumising ka at pasiglayin mo ang mga bagay na nalalabis sa iyo nang di tuluyang mamatay. Nakikita ko hindi pagganap ang mga gawa mo sa paningin ng aking Diyos. Ibig sabihin, gumising, baka natutulog ka na lang ng tuloy-tuloy. Literal na tulog, spiritual na pagtulog. Sabi ng Lord, pasiglahin mo ang mga bagay na nalalabis sa iyo kung may nalalabi pa sa iyo. Nang di tuluyang mamatay.
Nakita mo ang halaman kapag wala nang dumidilig? Unti-unti nang namamatay, natutuyo. Anong gagawin ng nangangalaga? Bubunutin. Itatapon. Pag natuyo, igagatong lang. Ganon din ang tao. Kaya wag po nating hintayin na tayo igatong sa impyerno. Ang Panginoon po, nararamdaman ko sa oras na ito, galit na siya sa mga taong tumatalikod sa Kanya. Tandaan po natin sa sinabi niya sa 10 Commandments, sa Exodus, na siya, si Yahweh, ay mapanibughuin. Diyos na mapanibughuin. Huwag natin po siya ipagpapalit sa yaman ng mundong ito. Dahil ang yaman na yan, ang karunungan na yan sa mundong yan, sabi niya, kamangmangan sa Diyos. Yang kayamanan na yan, di ka maililigtas na yan. Humanap ka man ng libu-libong simbahan, iisa lang po ang Diyos. Sabi ng Lord, kung tayo may pagmamapuri, tanging ang Diyos lamang, hindi ang ating mga ginawa sa lupa. Hindi yung mga tinatamasan ninyo ngayong, sa panahon natin ngayon. Kaya sabi niya, alalahanin mo kung paano mong tinanggap ang aral na iyong narinig. Isagawa mo ang mga yaon. Pagsisihan mo, talikdan ang iyong kasamaan. Kung hindi ka gigising, paririyan ako gaya ng magnanakaw. Hindi mo malalaman ang oras ng aking pagdating. Tama lang po yan doon sa mga sumusuway sa Kanya. Dito sa chapter 3 verse 19. Tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga magsikap ka. Pangatlo nang itong sinabi niya, pagsisiyan mo, talikdan ang iyong kasalanan. Verse 20, nakatayo ako sa labas ng pintuan, tumutok-tok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Ang Panginoon kumakatok po sa puso ng tao. Ngayon, kung dinididma mo ang pangungusap ng Lord, hintayin mo na lang ang dilubyo para matikman mo ang hinahanap mo, kapatid. Etong sabi niya sa Roma, bago tayo mag last verse. Sa Roma chapter 1, verse 21. Itong sinasabi niya, ang pagkakasala ng sangkatauhan. Kahit nakilala na nila ang Diyos, sila'y di nila pinararangalan bilang Diyos, ni pinapasalamatan. Tama. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimnan ang kanilang mga hangal na pag-iisip. Totoo naman, bulong dito si Satanas, bulong doon. Instead na itaboy, tinatanggap yung bulong. Maraming ganyan ngayong mga Kristiyano. Ang gusto lang pakinabang. Pag tapos na, goodbye. Hindi kami ang hinihingan niya ng pakinabang ang Diyos. Mahiya po tayong lahat. Kasama kami dyan, hindi kami exempted po, mga kapatid. Verse 22. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na hangal. O ito, masakit po ito pakinggan. Nagmamarunong. Wala tayong karunungan dito sa mundo. Lumalabas na hangal. Lumilitaw na hangal. Nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan. Anong sinamba? Sinamba ang mga larawan ng taong walang kamatayan. Mga ibon, mga hayop na may 4 na paa at kanilang nilalang na nagsisigapang. Totoo naman, mas sinasamba nila yung mga patay na bagay na hindi naman makapagliligtas sa kanila. Kaya nung ginawa ng Panginoon sa verse 24, kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Kaya tingnan mo ang tao ngayon, haling na haling sa bisyo. Wala nang trabaho pero alak pa rin dito, sugal dito, lahat.
chismis dito, pinag-uusapan yung buhay ng may buhay. Isang araw abutan ka, kapatid, kawawa ka. Ano sabi niya? Hinayaan na sila ng Diyos sa kanang maruming pitang hilig ng katawan hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Kinalikda nila ang katotohanan, tama, tungkol sa Diyos at pinalitan ang kasinungalingan. Sinamba nila ang pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Totoo naman na instead yung katotohanan ang harapin dahil nalalapit na ang pagbabalik ng Diyos, dinididma. Ano ang sinasamba nila? Ay di yung pinaglilingkuran nila, yung nilalang, sa halip na yung dumalang o nagbigay ng buhay, nagbigay ng pagpapala, everything, nagbigay ng kagalingan. Kaya nga dito sa ating sa 1 Peter chapter 4 verse 18, tulad ng nasasad sa kasulatan, kung ang matuwid ay halos hindi maligtas, matuwid na po yan. Ano kaya ang kahinatnan ng mga makasalanan na hindi kumikilala sa Diyos? Kapatid, ito lang po ang may advice po namin sa inyo. Huwag tayong magbingi-bingihan. Huwag nating kilalanin ang Panginoon kapag tayo may karamdaman. Nagmamakaawa tayo sa Diyos. Pero pag tayo gumagaling, para kang saranggolang walang kasapusan ng lipad. Sabi nga sa Mateo 24 verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas siyang maliligtas. Ito ang sinabi sa mga angels choir. Noon pa man, ito na ang kanilang paboritong verse. Ngayon, tinapo na, kinalimutan na, pinalitan na ng hindi na manatiling tapat para hindi na maligtas. Sa ating pong last verse, sa Hebrew 3, verse 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ngayon, kung hindi po tayo mananatiling kasama ni Kristo at hindi tayo mananatiling tapat sa Kanya hanggang wakas, ay sino naman ang kakasamahin mo? Si Satanas. Mayroon din siyang kingdom, mainit nga lang, walang kasing init. Sabi ni God, tayong lahat ay kasama ni Kristo. Hindi niya sinabi itong tayong lahat kasama ni Satanas, hindi, kundi kasama ni Kristo. Kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ay katulad niyan, ang dami nang lalamig, malamig pa sa kape. Mas mainit sila sa lakwatsa. Mas mainit sila sa daldal ng walang katuturan. Kaya kapatid, ito lang po ang masasabi ko po sa inyo. Mahal tayo ng Lord. Yung mga binasa po natin, yung ating pong natutunan, huwag natin itapon sa lawang apoy. Akapin po natin yung sinabi ng Lord, mahalin po natin, dahil yan lang po ang makapagliligtas po sa atin. Ngayon, kung wala ka nang nalalabing takot, ay desisyon mo po yun. Hindi namin yung desisyon. Kasi kami, ginawa po namin yung part namin. Sabi nga, lumibot man tayo ng iba't ibang simbahan. Kung ikaw mismong may katawan, ayaw ka magbago, ay wala tayong magagawa dyan. Bahala na si Lord sa inyo. So tayo po manalangin. Salamat po muli sa inyong pakikinig. Naway pagpalain po tayong lahat ng Lord. Na narinig natin ang mabuting balita niya na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Patuloy po tayong yumuko pansamantala mga kapatid. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Yes, Father God in heaven, marami pong salamat muli. Lord, salamat po muli sa napakinggan namin na yung mensahe na ito'y gumigising sa aming mga kaisipan na natutulog.
Panginoon, huwag mo pong paintulutan na ang kaaway ay maniig sa aming puso. Bagkus, Panginoon, ang kabutihan mo at pagmamahal na walang kapantay ang bumalot sa aming buong pagkatao. Lord, wala kaming madadala sa aming patutunguhan. Tanging lamang ang Espiritu mong banal. Lord God, marami pong salamat muli sa hapong ito, Diyos, sa lahat ng nakikinig ng iyong mensahe. Naway pagpalain mo sila, Lord. Tulungan, maging matatag, ilayo sa lahat ng temptation o anumang karahasan na gawa ng kadiliman ng mundong ito. We pray in the name of Jesus. Ikaw po ang nagsabi, anumang hilingin namin sa iyo sa ngalan ng Panginoong Jesucristo ay pagkakaloob mo, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mensahe sa hapong ito. Malayo man sila, bigyan mo po sila ng sapat na panahon para sa iyo. Malapit man sila, Lord, ikaw na po ang bahala sa kanila. Enlighten them, Lord. Bless your spiritual Lord in the name of Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Salamat. Sukdulang pasasalamat na walang hanggan. At sa hapong to, anuman ang asik ng kaaway, in the name of Jesus, pinawasa ka namin, Satanas. Hindi ka magtatagumpay. Bitawan mo ang mga taong yan sa ngalan ni Jesus. Panginoon, marami pong salamat. Wala kang iniwan sa amin kapayapaan at ang kapayapaan sa amin ang maghari sa aming mga puso. Salamat po, Ama, sa ngalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas. Pinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan at kadakilaan, kapangyarihan. Tanging sa iyo lamang. In Jesus' name, Amen. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po.